Hi guys and welcome back to Tari Page Philippines. And for this video, gagawin po natin ng weekly horoscope for September 4 to 10 para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon, at Rising sign na Taurus. So kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At kunin ko na rin po na chance ito na humingi ng tawad sa inyo dahil ang tagal ko pong nawala. May mga personal matters lang po ako na kailangang pagtuon ng pansin. But now, we are back. So, by the way guys, kung tandaan po natin yung mga magiging readings po natin, they are for guidance purposes. Kung may free will po tayo, let's use them wisely. Dito ka muna, Powers. Ay, and kung naghanap po kayo ng mga charms and crystals, even yung mga spell works, so po ng prosperity or banishing, you can message me po directly sa Omkara Arts and Craft Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. Ayan. And sa dulo po ng video, if hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising nyo po, meron po tayong designated video para doon. So, kindly wait at the end. Okay. So, medyo may mga binago tayo sa format ng ating horoscope. So, tayo po marami tayong cards na kinuha. So, we'll be doing right now Celtic Cross. So, sa mga nabasahan ko na before, ng Celtic Cross, you have an idea kung pating ginagawa to. So, Taurus, kamusta ka na nga ba? Wait lang ha. Pakati si Powers ito, so isang kamay lang mga gamit ko. Yan, kamusta na nga ba po si Taurus? So, let's see. By the way, gagamitin pala natin ngayon one of my favorite card, which is the Crystal Struck Tarot. At ang aking trusted na oracle card, which is si Wisdom of the Oracle. Naglalambing siya. So, Taurus, kamusta ka na ba? Ano ba nangyayari sa'yo? So, let's check. So, we have here the 5 of Wands and number 45, time to go. What is it that you would like to move on from? Ano ba to? Isa ba tong love affair na gusto mong mabitawan na? Is this something na gusto mo lumayo sa mga tao na for the meantime? Kumbaga parang magkaroon ka ng parang retreat para sa sarili mo. Kasi based ito sa cards mo, tingnan natin dito with the 5 of Swords. Ang dami tumatakbo sa isipan mo. Pero dinadaan mo na lang sa ngiti-ngiti, sa tawa-tawa. Pero in reality, hindi mo na naman gagawin mo. Nahihirapan ka na kung ano yung next step na ipapursue mo. So, it's time that you focus on that, Taurus. Kung kailangan mong maglaho for the meantime, para magkaroon ka ng moment na mas maintindihan mo kung ano yung nangyayari sa'yo, gawin mo. Kung yun yung makakabuti para mas maging malinaw. Kasi bombarded ka ng mga plans, ano yung mga target mo or whatnot. So, it's not time na pahirapan mo yung sarili mo with those kinds of things. Kasi iniipit mo na yung sarili mo sa situation So, let's check. Ano ba yung nagko-cross sa'yo? Meron mo na card ng baby. Okay, so what are the cards that are crossing you? So, we have here is the 9 of Swords and the 42 Chopwood. Kapatid, kung ano man yung mga pinagagawa mo, double check muna. Remember, sinabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything, a season for every activity under the sun. So, may mga may mga bagay, may tamang oras sa mga bagay-bagay. Yes, ando na binuo mo na yung plan, andoon na siguro kung to the point na advertisement nito ginawa mo na. So, it's time that you first double check. Timing na nga ba? Always ask the universe kung etong mga plans mo to is ripe for the picking. Kumbaga sa bunga, sa mangga, hinog na ba talaga? O pinipilit mo lang mahinog? Kasi andun yung punto na nakita mo na yung mga targets mo. Nakita mo na yung desire mo. Nakita mo na yung gusto mo. Sometimes, the universe will even give you an idea na eto yung plan. And of course, wow, ang ganda ng plan ng universe. But timing is very important. Because without proper timing, 100% of the impact wala doon. Kapag hindi mo sinunod yung setup ng universe kung kailan mo to gagawin, medyo malabo nating magawa siya talaga.
So, ano nga ba yung dinedesire mo as of now, Taurus? Ten of Swords, tsaka number 31. Why? Do you even know? Alam mo ba ngayon kung talagang ano yung gusto mo? Kasi, di ba pag nag-i-interview tayo sa mga company, pa nag apply andun yung punto na, may mga tanong na, how do you see yourself 5 years from now in the company? May mga iba kasi, nung time na nag-interview din ako, mga sagot. Sa BPO kasi, I'm seeing myself as a QA. I'm seeing myself as a trainer, ayan, or an SME or a TL. Isang beses ko lang narinig na may nagbigay sa akin ng plan niya for that 5 years. Every year, sabi niya, I have a plan, but it will take step by step. Sabi ko, can you elaborate? Sabi niya, in the first year, sabi niya, I'll make sure na makuha niya yung regularization. The second year, gusto niyang makilala siya because of performance. And kung may makikita daw siyang mga kailangang rooms for improvement, maybe sa process or sa protocols, i-offer daw niya yon since may knowledge siya. And of course, andun na gusto niya maging part siya ng top 5 of the agents. Until such time, magkakaroon daw siya ng shadowing, may consider siya na i-train for different positions hanggang ma-reach niya yung level na gusto niya. Like, well planned ah. Kumbaga andoon, hindi lang suntok sa buwan. Hindi kasi enough yung, gusto ko to in 5 years from now. How do you plan that? Ano yung target mo? Paano mo to gagawin? Yun yung question ng universe para sa'yo eh. Ngayon, tingnan natin, ano bang foundation mo ngayon? Saan ka ba nakatapak at may pusa sa ibabaw ng cards? Naglilinis siya. Ano? So we have here for your foundation is the 6 of Wands and number 41, soulmates. Siguro correct lang natin na hindi naman kasi sinabi pag soulmate, jowa agad. Sometimes soulmates, tulad nato ni Powers. I consider my cats as my soulmates. Kasi alam niyo pag tipong malungkot ako, alam nila kapag may problema ako, alam nila kapag andun yung punto na hindi nga ako makatulog na maayos, for sure, makikita ko na lang yan, nakatabi ko na. Alam nila mag-isa ako, so yan, sinamahan ako. So, that's how the universe, yung soulmates work. Kasi andoon na ano eh, hindi mo nga, yung iba sa inyo in a relationship, hindi nyo alam kung ito na ba talaga. Kasi may mga, hindi naman lahat, pero may iba sa inyo na binitawan nyo yung relationship na alam nyong dinesign ng universe para sa inyo because of your selfish ambition. Siguro yun lang Taurus, hindi kasi forte ng sign nyo ang magmingle sa emotions. As an earth sign, andoon na more on the physical ang napapansin nyo. Well, you're creative, pero andun kasi your creativeness is medyo nababaliwala nyo dahil, urong ka dito, dahil andun yung point na minsan nagpo-procrastinate kayo. Yung tipong nahiga kayo, iniisip nyo natin gagawin ko, blah, blah, blah. Hanggang naubos na yung naubos na yung araw, hindi pa rin siya nagawa. Ba't ba nagkakaganon ka? Tingnan natin anong ba yung nyo, recent past mo? So we have here the Ace of Pentacles and number 34, a leg up. Well, some of you kasi sa House of Taurus, andoon na finances is a problem right now. Hindi ko alam kung ano yung pinagkakagastusan nyo eh. Pero andun kasi na you are trying, pinipilit mo na ma-resolve ito sa pamamagitan anong kaya mong gawin. Taurus, think about this. Hindi lahat is dapat i-resolve natin on our own. Sabi nga no man is an island. Seek proper help mula dun sa mga tao na kailangan na
maalam mong matutulungan ka. And what I'm seeing here kasi sa recent past mo, don't be too, sorry wag masyadong mataas ang pride. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Hindi kahinaan ng pag-amin na nahihirapan ka at hindi rin kababaan ng pagkatao na andoon na sinasabi na, "Ay, hindi ko na alam 'to." Kalma ka lang, Taurus. Kasi your past already gave you a lot of wisdom kung ano yung mga dapat mong gawin, ano yung dapat mong sundan. Kumbaga, tignan mo yung past mo as ano ba yung mga pagkakamali mo. Huwag kang mag-gaslight na hindi ginawa ko to kasi ganito yung ginawa niya. Sabi nga ng isang movie na panood ko, sabi doon nung antagonist o nung kontrabida, dalawang bagay lang ang makokontrol mo. Iniisip mo at reaction mo. Nagkataon, nagpatalo ka sa reaction or doon sa sinasabi ng tao. So, nadala ka. Actually, hindi. Hindi natin gamitin yung word na nadala. Nagpadala ka. Kasi decision mo na dumaloy o sumama dun sa flow na yun. Ano ba yung nakikita natin na possible future na ikaw? So we have here the 5 of Pentacles and 51 Milk and Honey. Well, kung itutuloy-tuloy mo yung yung term na nahihiya ako, wala tayong papatunguhan. Walang magandang pwedeng kahinatnan. Yes, andun na pwedeng you can go by, parang kumbaga sapat. Pero andun yung struggle, magpo-prolong, hahaba pa, na imbes na napabilis siya, andoon na medyo mapatagalan tayo. Kasi, yun, 'di ba? Sabi nga na may sabi nga ng isang kanta, 2 is better than 1, which is totoo. Kasi may mga task na kapag ginawa ng dalawa, mas mabilis na natatapos, mas efficient, mas maganda, mas may kalidad kumpara pag isa lang. Kaya nga 'di ba yung mga kumpanya, they are hiring people kasi yung dami ng trabaho is kaya hindi kakayanin nung isa lang. Kailangan madagdagan. Kumbaga yung mga task na kailangan mapagtuunan ng pansin, hindi na nabibigyan ng pansin. So, andoon na additional help is necessary. Sabi nga nung pusa, 'di ba, tolong, nagpapaliguan siya. So, same thing. Usong humingi ng tulong, ha? Usong aminin kapag gipit na, kapag sagad na. Pero pag inamin naman natin, ando naman na wag naman tayong pagalit. Kasi iba sa inyo may ganun for defense mechanism. Ano bang meron kasi sa emotional environment mo? 7 of Pentacles, number 1, yang. Alam mo, Taurus, if you have a lot of responsibility na pino-fulfill, ang dami mong kailangang gawin, dami mong kailangang pagtuunan ng pansin, andun na sinasabi kasi nung card sa'yo na prioritize mo. Ano ba yung importante? Sino ba yung mahalaga? Ginagawa mo ba to para sa mga tao na temporary lang magstay sa buhay mo? O ginagawa mo to para sa mga tao na kahit anong mangyari, andyan para sa'yo? Try magkaroon ka ng self-reflection. Magkaroon ka ng moment of rethinking. Magkaroon ka ng moment na kung saan iniisip mo, ano ba talaga yung target ko? Ano ba talaga yung goal ko? Ito bang mga to, tatagal ba to ng for years to come? O nakikita ko ba na magpapaalam din to eventually? Yun yung mga bagay na kailangan binibigyan mo ng pansin. Yun yung mga bagay na kailangan pinagtutuunan mo or binibigyan mo ng oras para pag-isipan, oras para intindihin, oras para pagnilay-nilayan mo. Ano nangyayari sa physical environment? Yung totoo, puro ka pentacles.
We have your Nine of Pentacles and number 43, Deep Knowing. Alam mo yung ay, nakakatuwa ka lang din, no? Alam mo naman yung kailangan mong gawin, pero bakit nagkakaroon ka ng moment, feeling mo hindi mo alam? Bakit kailangan mo maghanap ng validation, ng approval ng ibang tao para sabihin na ganito yung kaya mong gawin? Ano yung reason? Bakit? Yun yung magandang tanong dun eh. Ano yung kinakatakot mo na, so, andun ba na iba sa inyo? Kaya naghanap kayo ng validation is para kung sakali man na magkamali kayo along the way, meron kayo masisisi? Ganun ba? O andun kasi na kayo mismo, wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang tiwala sa kakayanan mo, na kailangan mong maghanap ng ibang magsasabi sa'yo na, "Di, okay lang yan." Ganun ba yon? Then, andoon yung point. Balikan mo yung knowledge. Palalimin mo yung alam mo. Palalimin mo yung pagkakaintindi mo doon sa mga bagay-bagay na yon. Be a master. Kumaga, mas palawakin mo. Huwag ka din palipat-lipat na, ito alam ko na to. Okay, next naman ako. Kumaga, focus on one, master it, then go to the next kung saan makakatulong yun para mas ma-improve at mas mapalalim at mas mahasa yung skills mo. Bang kasing hopes and fears mo ngayon? Two of Swords, number 37. Never-ending story. Well, being alone is really scary. Alone in different aspect. Pwedeng alone in romance, alone in life, sa bahay, or sa laban sa buhay. So, sometimes being alone is important as well. Yung mapag-isa. Kasi tulad ng mga bombilya, sabay-sabay mong sindihan yung 100 bombilya dyan na magkakaiba ng inlakas ng or wattage. Hindi mo malaman kung sino dyan yung 100, sino yung 60. Siguro sa laki, mapapansin mo. Pero yung based doon sa liwanag, hindi mo alam. Same thing with you. Paano mo malalaman kung anong kaya mong gawin kung hindi ka magiging mag-isa? Paano mo malalaman kung anong kaya mong gawin kung hindi mo kailangan kung hindi ka maghanap ng validation sa iba? Kumbaga ikaw mismo, doon na you need to take that leap of faith. Pasok ka sa banga para maintindihan mo, okay, ito pala yun. Okay, dito pala ako. Ito pala yung kaya kang gawin. Ito pala yung mga skills na hindi ko pa pala alam. So, don't be afraid to be alone. Don't be afraid na may mga taong mawala sa'yo. Don't be afraid to start over again. Kasi this is your possible immediate future. So, 3 of Wands and Imagine. Well, one thing tatanggalin talaga. Bibigyan ka ng pagpapala ng pagiging makapal na mukha. In a positive way naman. So, meron mga makapal na mukha na nakakainis. Pero meron kasi makapal na mukha. In this case, 3 of Wands, tsaka number 20, Imagine, na kung saan na matututo ka magsalita. Tuturuan ka talaga makipag-communicate. Tuturuan ka ng ilalagay ka sa sitwasyon ng universe na wala kang choice kung di mag-voice out. Na wala kang choice kung hindi to tell what is in your mind. Or in other cases, ilagay ka sa sitwasyon na kung saan kailangang humingi ng tulong sa mga total strangers pa. Na kailangan mo humingi ng tulong sa mga taong hindi mo personal nakakilala. Na humingi ka ng tulong at gabay mula sa mga tao na kung saan dun mo lang nakilala. It will help para mag-crack yung shell mo, para makalabas ka, para mas mailabas mo yung totoong ikaw. So I hope nakatulong yung reading sa inyo at tandaan yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung gusto nyo pong suportahan po mabuti ang ating channel, you can click the join button sa baba. Now, for charms, crystals, and even spell works,
like prosperity spell, message nyo po ako, Kara Arts and Craft Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. So, Taurus, kasama ko ngayon si Power. So, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. At laging tandaan, please, be safe. Goodbye for now. Thanks.